At sa iba pang balita, bilang paghahanda sa darating na APEC Conference sa taong 2015, tinitiyak naman ng Department of Foreign Affairs na ligtas, malinis at kaaya-aya ang mga lugar na pagdarausan ng naturang pagtitipon. Maliban sa Metro Manila, ilang mga lugar sa bansa ang tinukoy ng DFA na maaaring venue ng naturang conference. Si Julius de Samburo ng ating tagapagbalita. Inaasahang gaganapin sa taong 2015 dito sa Pilipinas ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit at ngayon pa lamang ay todo na ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para dito. Una na silang naghayag ng pagsasaayos ng ilang daan na maaaring takakin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Kabilang din sa kanilang pinaghahandaan ang pagpili ng mga paggaganapan o venue para sa malaking pulong na ito. 8 syudad at destinasyon sa buong bansa ang tinukoy ng Department of Foreign Affairs. Ang Foreign Undersecretary Laura del Rosario, na siya din namang nangangasiwa sa National Organizing Council ng APEC, napili nila ang mga lugar ng Metro Manila, Clark, Tagaytay, Legazpi, Iloilo, Boracay, Cebu at Davao. Isinama din nila ang Bacolod na maaaring pagpili ang pagganapan sa nasabing aktibidad. Ani pa ng opisyal, mahirap umanong pumili ng pagdadausan ng pulong. Madaming dapat ikonsidera gaya ng seguridad, kalinisan at madaling puntahan ng mga bisita. Pero sa bawat 6 na buwan umano at bago ang 2015 ay gagawa sila ng isa pang round ng evaluation para sa pagpili ng venue. Ilan din sa kanilang kriteria na pagbabasihan sa pagpili ay ang pasilidad, istruktura, sapat na supply ng tubig at kuryente at maging ang maagap na serbisyong medikal. Kasama sa nasabing summit ang mga pinuno at opisyal galing sa mga bansang Estados Unidos, Japan at China. Ito ang siyang pinakamalaki at most high-profile annual gathering ng mga world leaders mula sa 21 member economies na pinangungunahan ni Pangulong Benigno S. Aquino bago matapos ang kanyang termino sa taong 2016. Kaya't hiningi din nila ang iba yung pagbibigay seguridad sa bansa na siyang pinaghahandaan at isa ding magandang oportunidad para sa bansa na mas lalo pang makilala. Mas lalakas din naman ang turismo natin at magiging popular ang ating mga tourist destinations tulad ng White Sand Beach, Boracay at Cone-shaped Mayon Volcano. Tsansa na din ng bansa na hindi lamang palakasin ang ating ekonomiya kundi ipakilala sa buong mundo ang kagandahan ng ating kultura, kagalingan sa sining at masasarap na pagkain na bahagi ng kanilang agenda makabuo ng isang sustainable at livable cities at sabihin sa lahat na it's more fun in the Philippines. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.